Jesse Mendoza, and this is my daily devotion for today, August 31, 2024. Ngayong araw po ay aking babahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa ating series, which is the 7 Marks of a Healthy Family. At ang topic po natin for today ay about po sa conflict resolution, Christ-centered approach. Now, sabi po sa ating talata, which is the Colossians chapter 3 verse 17, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Sa Tagalog po, at ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niyo, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ngayon po ay dadako po tayo sa mga katuruan na aking natutunan patungkol po sa talatang ito. Una po, conflict must have common goal. Ang goal po ng conflict is to improve our relationships. For example, conflict because of differences, like differences in terms of values. Kaya po nagko-conflict kasi may dalawang magkaibang tao, dalawang may magkaibang values, hindi po magkasundo. Ang goal po ng conflict is to lessen fights, like sa mag-asawa kapag bago pa lang, there's a chance na puro away kasi bago pa lang at hindi pa nila gaanong nakikita yung ugali ng isa't isa. Kaya pero kapag tumagal yan, unti-unti nilang naayos, nagtutulungan, natututong mag-adjust ang bawat isa. In short, nalalasan yung mga away kasi sa isang conflict, natututunan natin mag-adjust sa isa't isa. Sunod po, conflict must be settled in Christ. Now, hindi lang may common goal, dapat po meron din po tayong common ground. At itong common ground na po na ito ay ang Panginoong Hesus. Kasi kapag siya po ang common ground nyo, magtatagpo kayo sa korte ng Panginoong Hesus. He is the center of the relationship. And lastly po is conflict must end for God's glory. Dapat ang dulo po ng conflict ay glory of God. Kapag ang conflict na uwi po sa pagpapatawad, naluluwalhati po ang Diyos. Kaya naman po para sa ating application, una po, fight with a common goal. Ano bang goal natin pag nag-aaway tayo? Ang goal po natin kapag nag-aaway is malesen yung fights, malesen yung away para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Next po is fight with biblical rules. Pag nag-away po, importante ang rules. Gaya po sa mga sports, for example, sa boxing. Hindi po pwedeng mag-boxing kapag walang rules. Like for example, bigla mong sisipain, may boxing nga yun. So, sa usapan po natin, meron din pong rules at ang rules po natin ay ang Bible. Tayo pong mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, Bible po ang rules natin. And lastly po is fight for the glory of God. Every time po na nag-aaway tayo, dapat po ang ending niyan ay pag-aayos, kaayusan. Dapat natututong magpatawad, natututong mag-adjust, dahil sa pamamagitan nito nag-glory natin ang Panginoon, naluluwalhati ang Panginoon.